Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kaagapay, ikaw ba yung tipo ng tao na kapag may naramdaman or naisip, ginagawa mo agad? Or ikaw yung nagpo-pause muna bago mag-decide? Hey kaagapay! Magandang araw sa'yo at nasan ka man ngayon kung ikaw ay nasa bahay, nagbabiyahe or nagmemeryenda lang. Sana ayos lang ang araw mo at kumpleto ito. Alam ko Saturday today at syempre busy ang mga Sabado natin, 'di ba? May mga gala, may mga chores, may mga errands, pero ang mahalaga nandito ka at pinili mo makinig at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ako pa rin ang kausap mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, and welcome sa panibagong episode ng In Betweens. Shout out sa lahat ng naka-tune in ngayon sa radio ka man or online sa Facebook or YouTube. Comment ka naman kung nasan ka ba ngayon kaagapay at ano ang merienda mo, or baka naman busy ka at kami ang background mo. Yan, share mo naman dyan sa ating comment section. At alam mo rin kaagapay, kahit saan ka man, pwede ka rin makinig anytime and anywhere through febc.ph at sa ating 702 DZAS mobile app. Libre lang yan kaagapay kaya isearch mo na ang 702 DZAS mobile app sa inyong App Store or kaya naman sa Google Play Store dahil perfect yan. Perfect talaga yung app na yan para hindi ka mahuli sa mga programa na hatid ng 702 DZAS, diba? Sagot na ang impormasyon at inspirasyon. Gaano ka man ka-busy. At kung first time mo dito, welcome na welcome ka kaagapay dahil safe space nyo to. Ang DZAS nga by the way ay napapakinggan sa buong Mega Manila, sa Mimaropa, Central Luzon at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kung may kakilala ka man sa mga lugar na yan na na-mention ko, invite mo na rin sila kaagapay para mas masaya, no? Mas marami tayo na makakapagkwentuhan dito sa ating programa. And kaya kaagapay, kahit anuman ang ginagawa mo ngayong hapon, relax ka lang, samahan mo ko. Chill ka lang dyan dahil tuloy-tuloy lang tayo dito sa In Betweens. And huwag kang maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang inyong programa dito lamang sa 702 DZAS. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
Hey kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang kausap mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. And welcome back sa In-Betweens. Alam mo kaagapay, minsan sa buhay napapansin natin na kapag may gusto tayo, gusto natin agad. Nakaka-relate ka ba? Or ako lang to? Kasi minsan talaga mabilis tayo mag-react sa nararamdaman natin bago pa man natin i-process kung tama ba ito, or bago natin i-weigh kung tama ba yung decision natin or may consequences yung actions natin. Yung tipong gusto mo agad makuha yung gusto mo kahit hindi ka pa sure or hindi ka pa sure kung aligned ba ito sa gusto ng Lord or kung mabuti ba ito para sa'yo. So, ang sulat natin ngayong hapon ay galing sa isa nating kaagapay na gustong matutunan kung paano magiging real sa nararamdaman. Pero syempre, kasabay nun ay dapat meron pa rin tayong wisdom. At kasabay nun ay dapat tayo'y natututo kung paano mag-respond with wisdom, 'di ba? So kaagapay sabay nating pakinggan ang kwento ng ating letter sender. Dear In-Betweens, itago niyo na lang ako sa name na Rainy. Gusto ko po sanang mag-share kasi napapansin ko na kapag may gusto ako, gusto ko agad. Madalas, hindi ko iniisip kung tama ba o kung may consequences. Minsan po, mabilis akong mag-react sa nararamdaman kaysa sa iniisip or mag-post muna. Halimbawa, kapag gusto ko ng isang bagay or tao, parang automatic na yung actions ko kahit hindi ko pa sure kung mabuti ba ito para sa akin or aligned ba sa will ni Lord. Gusto kong maging totoo sa nararamdaman ko pero gusto ko rin matutunan kung paano mag-respond with wisdom. Hindi basta react. Thank you for listening and please pray for me. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating letter sender at talagang lakas loob mong shinare ang iyong storya dito sa ating himpilan. And alam mo kaagapay, minsan sa buhay, kahit gusto mong sundin yung nararamdaman mo, may moments talaga na bigla kang mapapaisip, 'di ba? Na Lord, tama ba yung gusto ko ngayon? May mga ganong moments ka ba sa buhay mo kaagapay? Or parang napapatanong ka kay Lord na, dapat ba ako mag-react agad, Lord? Yung mga ganon ba? Parang may pressure agad na kailangan mo gawin ang gusto mo kahit hindi mo pa naisip kung may consequences ba to? May bagay bang maaapektuhan kapag ginawa ko to? Kaya sa ating letter sender at sa ating mga kaagapay na nakikinig ngayon, gusto kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa ganitong pakiramdam at sitwasyon, no? Kasi lahat tayo talaga minsan nalalagay tayo sa mga ganitong sitwasyon. Marami sa atin ang mabilis mag-react, no? Kapag malakas yung emotions, nandun tayo sa peak ng ating mga emosyon, lalo na kapag may gustong gusto tayo, 'di ba? Or may desire tayo sa ating mga puso. Pero let's be reminded kaagapay. Ang sabi nga sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Grabe no, yung paalala dito sa Jeremiah. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Ibig sabihin, minsan yung mga nararamdaman natin, kahit gaano kalakas, hindi agad pwedeng, alam mo yun, pagkatiwalaan. Para may mga times na akala natin tama yung nararamdaman natin, pero actually, hindi pa ito nakikita sa tamang perspective or align sa gusto ng Panginoon. Kaya importante po na matutunan natin, no, ang mag-respond. Hindi lang basta mag-react. 'Di ba? Huminto muna tayo, huminga muna tayo. Huwag natin kalimutan mag-reflect. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, itanong natin sa Lord. Lord, tama po ba ito? Align po ba ito sa gusto mo? Sa will ninyo? Hindi natin kasi kailangan gawin agad ang lahat ng gusto ng puso natin. Kasi may tendency talaga tayo magkamali, 'di ba? Kailangan siyasatin muna natin ang ating mga puso, no? Lalo na kung hindi pa malinaw or wala pang kasiguraduhan sa mga bagay-bagay. At kapag hinayaan natin si Lord na gabayan ang ating puso at emotions, natututo tayo maging patient at disciplined
At wais, 'di ba? Mas nagiging matalino tayo sa ating mga desisyon. 'Di ba napapansin mo 'yon? Kumbaga sa mga moments na ganun, mas lalo tayo nagkakaroon ng time to think. 'Di ba? Time to pause, time to breathe, and time to pray. Pero syempre, hindi ibig sabihin na pinipigilan natin yung emotions or feelings natin kundi tinuturuan natin yung puso natin na sumunod sa wisdom. Hindi sa impulse. Yan, yung mga impulsive thoughts. Yan kasi madalas yung nakaka-distract sa atin or yung nakakapagpapush. Yung mga impulsive nating nararamdaman. Yung mga biglaan. Pero alam mo ba kaagapay? Learning to respond, not react, is part of growing in maturity and faith. Hindi ibig sabihin na pinipigilan natin yung feelings natin. Ibig sabihin lang po ay pinipili nating hayaan si Lord na gabayan yung nararamdaman natin bago pa man tayo gumawa ng desisyon. So habang nandito ka, kaagapay sa in-betweens, tandaan natin, yung disiplina natin sa ating emosyon is a spiritual growth. Let God lead and He will teach us how to respond with love, with patience, and with wisdom. At marami pa tayong mapapag-usapan tungkol sa emotional discipline at letting God guide our hearts. Kaya sandali lang kaagapay In-Betweens will be right back dito lang sa 702 DZAS. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bocaue bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service, and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. Ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig pa ako sa Dix FA. Ang Dix FA, nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pindiso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po? Sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Care, The Way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God, talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach?
Far East Broadcasting Company, Philippines. Communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Hey kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At andito pa rin ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua, and welcome back to In Betweens. And today nga, pinag-uusapan natin ang isang struggle na relatable sa marami sa atin, 'di ba? Yung tendency natin na gusto agad makuha or gawin yung gusto natin kahit minsan hindi pa natin naisip, no, kung tama ba or may epekto ba ang ating gagawin or may consequences tulad ng ating letter sender. Pero sabi nga sa Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ibig sabihin, ang puso natin kaagapay ay parang kung i-relate mo sa computer, para siyang control center. Ayan, lahat ng actions natin, kung ano ang pinapasok natin sa puso natin, yun din ang lumalabas sa mga desisyon at choices natin. Halimbawa kaagapay, may gusto kang gawin agad. Baka gusto mo mag-react agad sa isang tao o kaya naman gusto mo agad mag-purchase ng isang bagay like your dream phone, dream camera, laptop, at gusto mong sundin agad yung gusto mo, agad-agad. Go lang ng go agad. Kung hindi natin inaalagaan at ginagabayan yung puso natin, pwede ang reaction natin ay maging hasty, impulsive, o kahit hurtful sa sarili o sa iba. Pero kapag ginard natin kaagapay ang ating mga puso sa pamamagitan ng pag-pause, pag-reflect at prayer, mas mabibigyan natin ang ating sarili ng mas malinaw na perspective at mas maa-align natin yung actions natin sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kaagapay ang ilang tips kung paano matututunan i-guard ang ating mga hearts, ang ating mga puso, at mag-respond with wisdom. So, ang ating panguna ay pause before you act. Bago ka pa gumawa ng desisyon kaagapay, kahit sa simpleng bagay lang, huwag natin kalimutang huminga. 'Di ba? Mag-pause muna. At tanungin natin ang ating sarili or tanungin natin si Lord. Higit sa lahat, no? Siya unahin nating tanungin na, Lord, tama po ba ito? Align po ba ito sa gusto nyong ipagawa sa akin? And kapag may pause, 'di ba? Nabibigyan tayo or nabibigyan yung puso natin ng chance na marinig yung wisdom na nanggagaling sa Diyos bago pa man tayo gumawa ng action. Kaya mahalaga talagang part, no? Bago tayo magdesisyon, bago tayo umaksyon, tayo ay huminto muna. Ang atin namang ikalawa ay pray intentionally. Ayan, so isa sa mga bagay na kailangan natin ginagawa ay mag-pray, 'di ba? Huwag i-assume na alam na natin ang lahat, 'di ba? May mga tendency tayo na maging parang ay wala, alam ko na 'yan or kabisado ko na 'yan. Tapos minsan alam mo 'yun, para tayo nagiging pala desisyon, mas nangunguna pa tayo sa ating Lord. Pero dapat magkaroon tayo ng humble heart na hindi talaga natin alam ang lahat, 'di ba? And dapat teachable din tayo. At sabihin natin sa bawat oras na nagpe-pray tayo na, Lord, guide my heart and teach me to respond with grace and wisdom. At kapag kasama natin si Lord sa ating decision making, mas malinaw kaagapay ang perspective natin at mas kontrolado natin yung ating magiging reaksyon. So ang ating pangatlo naman ay set boundaries. Ayan, boundaries, isa rin sa mga bagay na napakahalaga. Dati hindi ako marunong mag-set ng boundaries personally. Pero talagang as you mature, as you grow older kaagapay, matututunan mo talaga na napakahalaga na mag-set ka ng boundaries, especially kapag pinoprotektahan mo ang iyong sarili. So kung may urge kang gawin agad kaagapay ang isang bagay, maglaan muna tayo ng kahit 10 to 15 minutes bago tayo kumilos. Pwede mo rin ito isulat sa papel, no? Bago ako kumilos, gusto kong siguraduhin na blank, blank, blank.
'Di ba? Parang mental exercise ito na para matutunan natin ang patience at emotional discipline, 'di ba? Hindi yung parang ura-urada ka lang gagawa ng mga bagay-bagay without planning it, mahirap 'yun. At talagang kailangan natin mag-set ng boundaries para naman at least alam natin kung saan natin ilalaan yung ating enerhiya, ang ating resources, 'di ba? Mas magiging mindful tayo kapag meron tayong boundaries. So, ang ating ika-4 naman ay reflect regularly. Ayan regular. Hindi lang pag may time or kaya kung parang kung kailan mo lang trip na mag-reflect. Kailangan talaga kasama yan sa mga bagay na pwede nating gawin bago tayo gumawa ng aksyon. Sa katapusan ng araw, tanungin natin sarili natin, ano yung mga moments na nag-react ako based sa feelings ko. Ano yung mga moments na nag-respond ako with wisdom. Parang ini-evaluate mo yung sarili mo kung ano yung mga bagay na ginawa mong effective sa'yo or parang makakatulong sa'yo. So, slowly matututo ka ng patterns ng paggalaw mo or pagplano mo at yung, kumbaga, maaaral mo kung anong pwede mong gawin, 'di ba? At magiging conscious tayo sa ating mga choices. At ang ating ika-5, trust God's timing. Yan, hindi kailangan makuha agad kaagapay, Hindi agad kailangan makuha yung gusto natin. May mga season para sa lahat ng bagay, At kapag natutunan nating mag-pause, natutunan nating magpakatatag, natutunan nating mag-reflect, mas magiging aligned tayo sa plano ng Diyos. At kapag hinayaan natin si Lord na gabayan yung puso natin at yung actions natin, ang patience at wisdom ay natural na lalabas sa ating mga gagawin. Kaya naman kaagapay, take heart, huminga, huminto at mag-reflect. At higit sa lahat, hayaan natin si Lord na humawak ng ating mga puso, Dahil hindi natin kailangang madaliin yung ating mga sarili at hindi masama ang maging patient sa sarili, lalo na kapag pakiramdam natin parang naiiwan na tayo or napapag-iwanan or nahuhuli na tayo sa season ng buhay. Dahil tandaan natin kaagapay, growth takes time. At tandaan natin, sa bawat pause, sa bawat step, may grace na nakalaan si Lord para sa atin. At habang nandito tayo sa in-betweens kaagapay, let's all be reminded na guarding our hearts is part of our spiritual growth. Kaya naman relax ka lang, huminga ka, and trust His process. Because God is shaping our hearts at ginagabayan niya ang puso natin step by step sa tamang timing at sa tamang paraan. So ngayon kaagapay, bago tayo magtapos, samahan mo ako sa maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, salamat po sa paalala na ang puso po namin ang pinagmumulan ng lahat ng desisyon at actions namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kaming mag-guard, Panginoon, sa aming mga puso at matutong huminto, matutong huminga, at matutong mag-reflect bago pa man kami kumilos. Turuan niyo po kami, O Diyos, na maging faithful sa nararamdaman habang nagre-respond po kami ng may wisdom at grace na nagmumula sa inyo. At hindi yung basta-basta lang po kami nagre-react base sa aming impulsive thoughts at aming emosyon. Lord, sa mga panahon na pakiramdam namin na parang napapag-iwanan kami or nahuhuli kami, tulungan niyo po kami na maging patient sa aming mga sarili at magtiwala sa timing at proseso ninyo. Punuin niyo po ang puso namin ng peace, ng clarity at discernment. At gabayan niyo po, Lord, yung bawat choices na ginagawa namin at maging aligned dito sa plano ninyo. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong faithfulness, sa inyong provision, sa inyong pagmamahal sa bawat isa. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen.
nagpapasalamat na din tayo sa ating mga kaagapay na sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, kaagapay, pero hindi pa dito natatapos ang ating journey. Kaya magkakarinigan ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.